May kalab shoutout, Mabsat. Good evening. Ito, magkwan tayo, mag-subtopic tayo ulit. Dito naman tayo sa Bardagulan, mga kakabsat. Dito tayo kay Vodcaster. Kasi ito nga, merong 150 million a month itong si Kaufman na apila pa rin. Mag-aapila daw itong si Kaufman, no? Pagkatapos ng pagkabigo, rejected ni Duterte, ni Digong dyan sa kanyang interim release. Nako po, may apila itong si Kaufman. Alamin nga natin dito kay Sir Bad, mga kabsat. Para sa pamilya, lahat ibibigay ko. Kahit pagod. Sige, pasok, Sir Bad. Buenos dias. Hindi pa sila naniniwala at ngayon inaatake nila yung Facebook page ng ICC. Agoy. Hindi nila alam tuwing inaatake nila. Mas lalong naridin. Inaatake nila yung ngayon ang Facebook page. Becca Marquez, grabe ang atake sa kanila. Shout out, Becca. Galing sa kanila. Hindi nila alam, tulad nung inexplain na kanila ng ICC judge ay every time they show their power, they show their might sa social media, they only establish the fact na talagang Duterte is a very dangerous person. That Duterte remains to be a powerful person, na marami siya mga loyalista, na mga OFWs numbering thousands all over the world. So, kumbaga, tama talaga yun. Mas lalong na-realize ng mga ICC judges na tama yung desisyon nila kasi Duterte remains to be politically powerful and he commands the loyalty of millions pa rin. Although karamihan sa SD card lang, pero meron pa rin millions ang sumasamba sa kanila. At tulad ng sinabi ng korte, ito yun mga connection niya. Ito yung impluensya niya. Ito yung power niya ang nagiging dahilan kung bakit hindi pwede bigyan siya ng interim release, because either gamitin niya itong political connections niya at money. Binanggit rin nila yung resources, money para balikan yung mga testigo ng mga AJK victims, or kaya patayin ulit yung mga kalaban nila, or kaya para tumakas. So, the more inaatake nila ang ICC, kahit sa social media lang man, ay the more na parang sinasabihan nila ang ICC judges na tama, inaapirma nila na tama ang desisyon ng mga ICC judges para ibasura. Kaya lang yung apela ni Duterte, appeal sa earlier ruling ng pre-trial 1 chamber under kay Yula Mutuk. Pero bago natin puntahan yan, i-discuss rin natin yung sinabi ni Kaufman na nila na Bomalaps, na tunugan na nila na talo na naman sila, kaya hindi na pumunta dyan yung ibang mga Duterte. Agoy. So meron Joel, na press release yung ICC, at ngayon medyo mas klaro na yung mga detalye na hindi natin nasabi kanina ni hindi naman natin kasi medyo late na nagsimula na sila bago pa na online, So ang member Andrea, ng appeals chamber ay composed of Judge Luz del Carmen Ibanez Carancia, presiding judge. Yung nakita natin parang hapon, Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balungi Bosa, Judge Gocha Lord Kipad Panidze, and Judge Lord Ki Panidze, Judge Gocha Lord Ki Panidze, and Judge Erdena Balsuren Damdin. Multinational kasi ito . Ayon sa
ayon sa Rome Statute which established the ICC, dapat the ICC judges should come from nagtuturno-turno sila coming from all 150 ICC 120 ICC member countries. Dati meron rin tayo judge diyan. Kaso lang syempre wala na ngayon, hindi na tayo member ng ICC. So sila yun na ni-review itong apila ng mga Duterte at in relation to the September 26 rejection by the pre-trial chamber dito sa humingi na interim release ng kampo ni Duterte led by the 150 million a month lawyer, pero ngayon parang nagiging sayang wasted money, pera pa natin yan Saklap. sa paglaban dito sa pre-trial chamber and later dito sa appeals chamber led by Judge Luz de Carmen Ibanez Carranza, either Mexican ito or Spanish. So according dito sa defense panel, ang argument ay nakasalalay sa three major points. Want half a pill? Just pop it on top, close. Again, sa mga bagong pasok dyan, Ma'am Sat, no? Baka naman, like and subscribe. Gawin na nating 300 likes po ang ating live stream for today. Maraming salamat. Number one, the pre-trial chamber erroneously found that Mr. Duterte poses a risk under Article 51 of the Rome Statute. Number two, the pre-trial chamber erred in its rejection of the guarantees proposed by the state willing to receive him. And three, that the pre-trial chamber erred in law by failing to take into account humanitarian considerations in assessing the right to interim release. So yun pala, ito yung tatlong grounds kanina. Yung first ground na number one, the pre-trial erroneously found Mr. Duterte poses a risk. So sabi ng chamber, pre-trial chamber, na delikado pa rin, sabi nila, kaya binasura nila yung interim release application nila Duterte. Delikado pa rin daw, he continues to pose a flight risk. Delikado pa rin na siya either tumakas or balikan yung mga kalaban niya. Oy, thank you Ruel Costello for supporting independent and truthful blogging. Really appreciate it. So, okay. So, mali daw itong sabi ni Kaufman, mali daw itong ruling ng pre-trial chamber na delikado pa rin si Duterte, either sa bagay na pwede niya masaktan yung mga witnesses, pwede niya gumawa pa rin ng EJK kung nasa labas na siya, or pwede siya tumakas. Sabi ng korte, mali itong claim nila Kaufman dahil sa tingin nila habang binabasa nila yung mga press release nila Sara na sinabi na i-jailbreak natin si Duterte, ibabalik natin si Duterte. So sabi nila may pera at may connection at may power pa yan. In fact, kasama na siguro sa grounds yung resolution ng mga senator na hinimok ang ICC para ibalik si Duterte. So nakita nila, powerful pa rin si Duterte sa Pilipinas. Number one. Number two, sabi rin ni Kaufman, nagkamali daw itong pre-trial chamber sa sinabi, kahit may mga assurance binigay yung third country, ibig sabihin hindi the Netherlands, hindi Pilipinas, kundi isa pang bansa na hindi nila binanggit. Na yung bansa daw nagbigay daw ng assurance na kung nandun si Duterte sa lugar nila, hindi ito makakatakas at hindi ito gamitin yung freedom niya para magbayat ng mga tao, para iharas or pumatay ang mga witnesses. Sabi nila, kagaya ng number one argument, may pera, may impluensya, at may connection pa rin si Duterte. Kasama na yung mga minions niya, mga OFW. Ito nga, sinasabi ko sa inyo, kahit saan siya, tutulungan pa rin yan ng mga OFW. Kaya delikado pa rin. Flight risk
at pwede pa rin niya balikan yung mga kalaban niya. So rejected na naman. Number 3, sabi ni Kaufman, nagkamali daw itong pre-trial chamber dahil hindi niya pinagbigyan yung humanitarian consideration. Pero sabi rin naman ng korte, on ground number 3, hindi automatic na bigyan ng humanitarian consideration, case-to-case basis ito. At yung the fact na delikado tumakas si Duterte, isa rin ito dahilan na kahit at wala silang gaano paniwala sa humanitarian consideration. Hindi daw ibig sabihin may sakit si Duterte, hindi pa rin siya pwede tumakas by wheelchair o balikan. Pwede naman kahit lumpo na yan, pwede pa yan magbayad ng tao para patayin. Mag-issue ng order kung nasa labas na siya. Kaya based on the 3 grounds, yan, unanimously. For just $49, you can create unlimited, hyper-realistic live-action videos like these, and you never Unanimously dininay yung rejected all 3 grounds itong 5 judges na ito. Sabi pa dito sa press release, the appeals chamber noted that pre-trial chamber reached its conclusion in relation to the risk enumerated in the Rome Statute. So mataas pa rin ang risk na tumakas at balikan yung mga ito lang nga. Hindi pa nga nasa labas si Duterte. Inaaway na ng mga DDS ang ICC sa Facebook page nila. Sabi pa dito, after examining the arguments raised in the appeal brief, the appeals chamber found that the defense failed to identify errors in the pre-trial chamber's reasoning or to demonstrate that the pre-trial chamber's conclusion were unreasonable. Thus, the appeals chamber unanimously confirmed the pre-trial chamber's decision of September 26. So, in-uphold nila. Sabi nila, tama yung decision. Kasi Duterte remains dangerous to society and dangerous to the victims. Yan, iyakan blues na naman ito. Unanimous. Pero, nung tinanong mga bayaran vloggers ng mga Duterte, itong si Nicholas Kaufman, na kanina halatang-halata na gusto na ibaon ang sarili niya sa lupa. Alam niya, nakadiretso sa kanya yung camera. Ang sagot ni Kaufman ganito, Rule 118 of the ICC's Rules of Procedure and Evidence requires a pre-trial chamber to review its decision to detain a suspect once every 120 days and furthermore to hold a hearing on the matter once a year. So, yun, meron naman pala sa Rule 118 of the ICC na sinabi na ito ni attorney, meron tayo kanina attorney na ICC lawyer rin na sinabi na pwede naman nasa rules pa rin and procedures ng ICC, lahat ng ruling nila pwede i-review every 120 days. So pwede pa rin, pwede pa rin i-review itong decision na ito at pwede rin gumawa ng hearing on this matter once a year. So parang impeachment pala ito. Pwede iulit-ulit. May reset button, mag-reset na naman after 1 year. So sihirit na naman sila by September. Pero 1 year na naman si Duterte. Baka itatapon na yun ng Arinola kay Kaufman. Gago ka! 1 year na naman. Sakla. Iyak na naman. 1 year. Tulad ng sinabi natin, eto, grabe yung mga atake ng mga DDS. Sabi pa ng isa. Anong sabi, attorney? Ito, maganda itong sinabi ng isa. It's so funny to watch the DDS have a meltdown, sabi ni Barry Alias sa Facebook page ng ICC. It's so funny to watch the DDS have a meltdown because no amount of bullying will sway the court, unlike in the Philippines where Duterte has power or when Duterte was in power. Tama rin naman. Pero karamihan sinasabi, sabi pa rin itong isa, ask Saldico how much he delivered to the judges. Imagine nyo, pati pera na para ni Saldico, binabayaran yung ICC. Sabi rin yung isa, Kangaroo Court Justice, how much they paid you. Sabi pa rin isa, hintay kayo kung maging presidente na si Sara. Reckoning would happen.
As Agoy. if may power tayo over the ICC. Sa mga bagong pasok, shout out po ulit. Siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe, no? Gawin niyo ng 300 yung like natin, Ma'am Sat. Baka naman. Or may power tayo over the Netherlands. Papunta pa lang tayo, sirain ang lahat ng mga kakarak-karak na eroplano natin ng the Netherlands. Sabi pa ng isa, if we offer you $5 trillion, I assume you would change your verdict, right? Highest bidder always wins. Siyempre, sanay sila sa mga ginagawa nila mga Duterte, binabayaran yung mga korte. Yun Sabi rin lang. nung isa, kangaroo court, crocodile court, puro ganito. Money talks, ganun. Wala Parang na. dito, akala nila dito eh. Akala nila nasa Pilipinas sila. Desperado. Isa dito, Maleta has landed in The Hague. So hindi nila alam, this is precisely yung argumento ng mga appeals court judges na sinabi, kaya nga namin ni-reject yung apela dahil sa inyo, dahil sa ginagawa nyo pampe-pressure sa Tama. amin. Kung nagagawa nyo yan sa amin, lalo na magagawa nyo yan sa mga biktima, sa mga witnesses. Yan. So, buti naman sa inyo. Buti naman na Gundunayo. karma talaga ito sa inyo. At before we end, kasi pahabol na lang natin ito na vlog to summarize. Kasi kanina hindi naman natin nabanggit kung sino yung nagsasalita, yung head ng appeals court. So pahuli, ito naman na isang umiiyak na apo niya, na congressman ata ito, Omar Duterte, na anak ni Pulong. Pulong. Kaya alam nyo na. Iyakin din yan. Kamukhang kamukha. O sige, panoorin natin to. Iyak na boy. Iyak na bata. This decision from the ICC? Did you have any Of course idea? not. Yes. We expected they appeal to their humanitarian side. Yeah, I'm exactly. pretty sure they Humanitarian side, pero nung humihingi ng tulong nyo yung mga kamag-anak na 30,000 na biktima, pumunta sila sa ombudsman, pumunta sila sa DOJ, pumunta sila sa PAO, pumunta sila sa NBI, pumunta sila sa PNP. Sinabi nyo ba na they are appealing to our humanitarian? Hindi nga crime against humanity nga. Tapos ngayon sa isang tao lang, kahit former presidente pa naman pero killer pa rin. Ngayon natututo na kayo to appeal to the humanitarian side. Kainin nyo yan. Kainin nyo yung humanitarian na yan. Akala gusto nyo sa inyo lang ma-apply yan. Pero hindi sa mga biktima ng extrajudicial killing. So sige, tuloy tayo. know my grandfather PRD's medical records. They know his age. They know that he uses a cane to walk. So I know that he's not a risk to anybody. So when they said that when I heard that they rejected all three grounds for interim release, I was shocked, but sadness took over my shock. So I'm not really na. Anong mensahe niyo sa Marcos administration na nagpakidnap at nagdala rito kay Tatay Digong? I hope that I hope they're happy right Uy, now. Shari Yung Roque. mga pananalita ganyan, yung mga kidnap. Sa tingin mo natutuwa yan yung mga court, yung mga kwan? So kahit hihirit pa ulit si Kaufman, sa tingin ko baka days are numbered na rin yan ni Kaufman, baka papalitan na yan. Kung nandyan pa yan next year, sa tingin nyo pagbibigyan pa rin kayo? Kung tuloy-tuloy na binabastos nyo yung ICC, yung sinasabi nyo ito mga kidnapping na ito? Tama. Si Harry Roque yun. So mas lalong pinapahirapan nyo lang si Digong. Mas lalong matatalo lang yan parati. Mas lalo lalong silang iyak. parati si Digong dyan sa ICC sa ginagawa nyo ito, pagpe-pressure at pambastos sa ICC. That I hope they're happy right now. I hope they feel vindicated on what they did. I hope they got some sort of reward from this. Oh. May reward daw ang ICC kay Marcos. Ano kaya maibigay ni Marcos na wala pa ang ICC? Remember, mas mayaman pa yun sa Pilipinas ICC na yan because it is backed by 120 power. Wala na. Iyakan talaga mga pamilya nila, mga kapsat. Nako po. At saka yung video na yun, si Harry Roque, meaning matagal na yung video na yun. Full and rich countries in the world. Kahit hindi kasama dyan ang China and America, pero 120 countries yan. Combined together, mas mayaman pa yan kaysa sa atin. Ano pang bibigay ni Marcos dyan? Kahit may mga trillions pa rin ang Marcos, wala pa rin sila kumpara sa yaman ng 120 countries. Grabe rin ito kung magsalita, parang si Pulong. My shock. So I'm not really na.
Anong mensahe niyo sa Marcos sa administration na nagpakidnap at nagdala rito kay Tatay Vico? I hope that I hope they're happy right now. I hope they feel vindicated on what they did. I hope they got some sort of reward from this. Because Nagpapakaawa ka. Ano, sabihin mo yan sa mga pamilya ng mga binabiktima ng lolo mo, Bobo. Gago. borderline are almost borderline. No, it's borderline. It's borderline inhumane. Keeping an 80-year-old here away from his family, away from the land he called home. So, yeah, I hope they're happy. How about your message po for all people that supporters po? I can't thank you enough. Whenever I walk around anywhere in the Philippines, even in here, in the Netherlands, you don't hesitate to approach me to tell me that the deep love, respect, and admiration you have for BRD. That gives me inspiration to do better at my job, to be a better leader, and to continue What? help continue the fight to bring him. Better leader? What? Bring him home in a jar. Patay ka na yan, Oo. Sir Bad. Nakakatuwa ha kasi sabi niya kawawa naman daw 80 years old mag-isa diyan. Alam nyo ba karamihan yung mga biktima sa takot nila sa pulis. Pinatay na nga yung mga kamag-anak nila, umalis pa sila sa lugar na yun. For example, pinatay sa Zamboanga, pumunta sila let's say sa Visayas, or kung pinatay sa Visayas, pumunta sila sa Manila. Kung pinatay kamag-anak nila sa Manila, pupunta sila, kung may mga kamag-anak nila sa Mindanao, magre-relocate sila sa takot na babalikan sila ng mga pulis. Ha? Kumbaga yung whole family apektado talaga, relocated talaga. Ganun rin nararamdaman ng mga yan, yung nararamdaman ni Duterte na kawawang-kawawa siya, pinabayaan na siya ng mundo. Ganun rin nararamdaman yung mga kamag-anak ng biktima as if namatayan na nga sila, tinatakot pa sila, umalis na lang sila sa lugar, walang tumutulong sa kanila. Ganyan rin ang pakiramdam ni Duterte ngayon. Ang difference lang, meron siya 150 million a month para sa lawyer niya at meron siya milyon-milyon to make sure na every week meron siya kamag-anak kahit isa o dalawa o tatlo dyan sa The Hague. Nagtuturno-turno sila. Milyon-milyon kada trip yan. Milyon-milyon na pera natin ang ginagasta. So yan, buti nga sa inyo. Ngayon, kayo naman umiiyak. And tonight, let us say a prayer for the brave justices. Kaya gumawa ako ng follow-up vlog because I just want to thank the justices who made this decision led by appeals chamber presiding judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balongi Bosa, Judge Gocha, Lord Ki Panitse. Salamat, Sir Bad. Okay na tayo. Guys, naka-live na si Attorney Claire. Gusto ko marinig ang sinasabi ni Attorney Claire ngayon. Puntahan na natin. Huwag na natin patagalin. Let's go to Attorney Claire. Salamat, Sir Bad. Puputulin ko naman. Medyo mahababa na tayo kay Kwan eh.